Okay, so what's up? So, nasaan ba tayo? Services na tayo. Check ko lang. Okay, so services na nga tayo. And wala nga yung internet. So, inaayos pa ng PLDT. PLDT. So, ayan. So, services tayo. Madalas siyang ginagamit. Services palang purpose ng services ay para magamit natin yung functions. So, services kasi ay mga functions or classes sa different components. Ayan. Tulad niyan, meron tayong ginamit dito na component. Yan. Dito sa dalawang component sa content. Tsaka, ayan, in-access natin yung people na to. Ayan, yung list of people. Tsaka dito sa test route. Ayan, in-import pa natin. So, ang gagawin natin ay gumawa na lang tayo ng service. Tapos, lagyan natin ng mga konting function na pwede na lang i-import natin dito. Okay. So, itong activated route service din siya. From Angular. So, kasi pag service ay para in-inject natin siya dito sa constructor para magamit natin yung services. Okay. Ayan, route. Nasaan na ba yan? Route. Yan, meron siyang ganito. Route. Snapshot.param. So, siguro sa part ng pag hinanap nyo siya dito sa dito sa project na to, makikita nyo tong gantong function siguro. So, ano bang gagawin natin ngayon? Tingnan natin. Ilang minute na ba ako? Kasi okay, 1 minute. So, ang gagawin natin ngayon ay nawala nga yung button ko dito eh. So, meron dapat ako ditong button. Tapos, i-add ko dito sa nasa content siya eh. Ayan. Dapat may button ako dito. Wait lang. Button. Click me. Click me. Kasi meron ditong function. Siguro na-delete ko nung huli. So, add person. Ay, wait. Click person. Add person. Okay. Person details. Child function. Okay. Child function. Siguro dito. Sa mga naunang tutorial, tutorial. Hindi po pala tutorial. Sa mga nauna kong video. So, ina-add ko tong object na to dito sa person. Kasi ito ay child siya nito. So, kukunin niya tong person and then ipupush niya siya dito. So, ang gagawin natin ngayon ay magde-define tayo dito ng function ito. And then, mag-a-add tayo ng i-add natin tong ito na to. Itong saan ba yan? Person details. Ayan. And then, ma-access din natin. Try nating ma-access yung person na to. Saan ba ginamit to? Test route, current person. Ginamit siya dito. Okay. So, niload yung current person para dito. Ayan. Nandito na yata ang PLDT. Wait lang. Okay. So, wala pa pala. So, ang gagawin natin ay gagawa tayo ng service. Doon natin ilalagay yung list of people. Tapos, pwede tayong mag-add ng person. Okay. Gagamitin, parang gagawa tayo ng function doon sa service na yon na makakapag-add ng people o ng person. Ayan. Push. Tsaka, ma-view yung current person. Ayan. Kasi, yung people na ano ba to? People content component. Content component. Itong people na to. So, bad practice yan. Bad practice. Ayan. So, nagawa pa ako ng bagong instance nitong class na to para lang ma-access tong people na to. So, mas maganda kung gagawa tayo ng service na nandito na mismo yun. Okay. So, paano ba magawa ng service? Dito. Add service. ng service. ng generate service. Hero. Sige. So, ng generate service. Lagay natin siya sa services. Tsaka, people siguro. People service. Sige. So, hindi ko sure kung mabilis siya. So, pause ko. Ayan, ayos na pala. Sorry. So, services, tapos people service.ts. Dito yata tayo kasi ito ay pang testing. Ayan. So, injectable. Parang merong concept sa Angular na dependency injectable.
Parang ibig sabihin yata nun ay may inject mo yung iba't ibang services sa different components. Parang i-inject mo tong services dun sa mismong constructor nung yan, dito sa mga yan. Nang hindi na nagawa ng instance nung class na yun. Medyo magulo, no? So, ano bang gagawin dito? Generate service. Okay. Injectable. Get hero service. Okay. So, na-add siya dito. At module siguro. Providers. Tingin ko dapat nandito yun eh. Services. Generate services. Dapat nandito yata siya sa providers dito. So, pag nagkaroon ng error, so dapat lalagay natin yung ano na yun sa providers. Parang i-import yun dito eh. App module, import mo yung service dito tapos ilalagay mo yung service dito sa providers. Parang yun yung pinaka ano niya. Okay, services. Ang una natin gagawin ay get natin tong people na to. Lagay natin siya sa services. Dito. Tapos, hindi na natin siya yung magagawa na lang tayo ng method para ma-access itong people na to. Tapos, gawa kaya tayo ng interface. Interface nitong Sige, export ko na lang din dito. So, ito. Services. Hindi ko sure kung magkaka-error ako. So, people array siya. And then, yan, nagkakaroon na tayo ng mga error dito. Track items, return person ID. Sige, wait lang. So, ano tayo dito ng get people list. Then return natin tong this that people. Ayan. And then add tayo ng add person. And then ID number. And then this that people that push. Ay, dapat pala dapat pala add person eh. So, dapat person siya na may people. People yung kanyang type. That push person. Yan, add person. So, ngayon, sa content, so, paano ba to? Kailangan natin gamitin yung cannot find the name people. So, import nga natin to. Import. Wait lang. Tingnan natin kung tama ating ginagawa. Define the card service. Define card service lang to. Okay. Tapos, use the card service. So, kailangan nating i-import yung card service dun sa, yung service natin. So, import people service tsaka itong people. So, dito. People service tsaka people. From saan ba to? Tapos wow. So, isa pa. Yan, services / people service. Yan. Tapos, anong sunod natin gagawin? Inject the card service by adding it to the constructor. So pag services ay lagi mo siyang ini-inject sa constructor. So, pag services siya. So, private people service and ang type niya ay yan, people service. Next ay add to cart. Okay, so this that people. So, this that people service at ano ba yung define nating function para mag-add person that add person. Yan. Okay. So, person, yung people.
And then, nagkaka-error tayo ngayon sa test.route kasi ano bang ginagawa nito? New people list. Okay, fina-find yung person. Okay. So, sa people service, get person. Ito pala yung gusto kong i-ano kanina. Get person, ID number. Ayan. And then return. Ang i-return natin ay return. Itong mismong yan. So, return this that people that find person ID. Person ID is equals to ID. Ayan. And then, ito ay, wala na to. This that current person is equals to. So, kailangan din nating mag-inject dito. The component people. Okay, wala na to. Hindi na natin to kailangan. Ang kailangan natin ay service nito. Ayan. Tapos, kailangan natin i-inject siya sa constructor. Itong test.route. Okay, so meron na pala siyang people service. So, this that people service, and para mag-get person, that get person, and pasa mo tong person ID route. Ayan. And ang sabi niya dito ay undefined. So, walang undefined dito. People declares pero hindi siya Okay. Current person people. People is people. Siguro ito. Hindi natin kailangan yan. Wait lang. Ano bang sabi dito? Mahalaga ding nabiktima ako na ditong mahalaga din na i-check mo yung mga errors. Kasi kung di ko chinek yung dati parang may kaya lang pala nag-error ay parang may hindi lang naka-define. Kayang-kaya mo siyang i-debug. Tapos ini-stop ko na yung video ko. Yung pala yun lang So declares people locally but it is not exported. Import people from content component. Okay, sa content component. Wait lang. Import people from dito ba? Di ko mag-gates service from services people. Try ko nga to. People. Tama naman People service. Kasi dito sa service ko ay naka-export naman to. So, itong interface na to. So, tingnan natin. People track by property people does not exist on type content component. Property people. Ito. Content. Ba't ba may track by dito? So, wait lang. Sa content.html, let person of people. So, kailangan may this.people. And person. Siguro dapat dito ay kailangan may naka-define na people. So, people and siya ay type people and siya ay ganyan. Yan. And then sabi dito ay never is missing. Okay. Okay. And then kailangan natin siyang ng-init parang pagka-initialize parang ito ay magra-run. Parang siya ay nasa component lifecycle. Okay.
So, pagkatapos nito mag-load, mag, pagkatapos natin mag-initialize nito, magra-run tong function na to. So, nasa component lifecycle siya. So, this.people is equals to, siguro kailangan natin yung list ng people nga. This.people is equals to people service dot get get people. Wait lang. This.people service dot get people. Wait lang. That people service people get people list. Tapos dito yata. Yan. And then ano pa? Module content component declares people locally but it is not exported. Import people from content. Saan ba yun? Sino ba nag-i-import nito? Tingnan natin dito. Wait. Import people service people from content component. Sino ba nag-i-import dito? Content component. Sige, tingnan ko lang. Person details. Ito. Okay. Saan ko to ginamit? Child function. Okay. Sa pag-add ng person. Person details. Wala na to. Kasi itong person details ay, tingnan natin sa HTML. Wala na tong function na to. Ito yata yung nag-a-add ng ano. Wala na. Sige, delete ko na to. Iyon ay yung sa ano pa, ang tawag doon? Sa output. And then, new event emitter. Okay. Sa mga output pa to. Sige. Okay. Sige. Delete ko muna to para mawala siya. Mawala muna yung mga errors. Kasi hindi naman tayo ngayon nag-input-output. Property person does not exist on type person details component. Person ID. Mahalaga din pala yun. Wait lang. So, dami palang ano to, debugging blah blah. Person.id. So, kailangan ko ng this.person. Kailangan ko din palang i-import yun. So, saan tayo? Ito, people service. And then, kailangan ko nito dito. And then, people service. Kailangan ko siyang i-inject dito sa ating constructor para magamit natin yung service na yun. And then, dito ay this dot, ano ba? Wait lang. Person details. Person ID. Person ID. Wait a minute. Okay. Kailangan ko ng input. Kasi ito ay child nito. Person details. Pinapasa ko yung person. So, back tayo dito. Kailangan ko ng input-output na yun. And then, ang problema ko dito ay hindi ko pa na ano tong people na to. So, at least na ano natin yung hindi pa ako masyadong sanay dito sa Angular mag-debug. So, unti-untiin natin siya. Hanggang magsawa siya sa akin. At event. So, alisin natin tong temp event. Kasi nandito pa yung ano, add person. Nandito pa kasi yung ibang ito. Add person. So, wala na to. Kasi, mga nasa yung mga huli kong video, nandito pa din. Okay. Tingnan natin. Okay. Wait lang. Nasaan na ba tayo?
click me. So ang gagawin ko ay dapat makakapag-add ako dito ng person. So nasa ba yung button na yon? So dito ay click. Nandito pa sa ano yun? Sa add person. Okay. Add person people. So kailangan ko mag-define dito. Let person. Sabihin natin test. Wala na to. Tatawagin lang natin siya dito. So yan. Ano bang ano to? Services. Ang haba, 20 minutes na. Puro debugging. So ano ba yan? ID that people that get people list. Sige, this that people link. People that link. Okay. Okay, hindi pwede. And then name, gawin lang natin siyang test name. And then ang age natin niya ay para mas mano natin ay 1 lang siya. And then person, yan. Okay. So dapat dito itong button na to, pag kinilik mo ay magti-trigger to, and then people that service that add person. So dun sa service na yon ay mati-trigger tong add person. Wait lang, ayun. So add person, this that people. Yan. Tingnan natin kung gagana siya. Ano? Kasi parang bigla ko naisip na parang kailangan ito ng event emitter or output, parang ganun. Ayun, ayos na. Basta long age 19. Sige, parang nagkaroon pa siya ng okay, may mali-mali pa doon. Click me 4, 5, 6, 7. Test name age. ID 6, test name age. Pero pag nag-add ka, ba't may link tree pa doon? So lagyan natin siya ng, kasi yung length niya ay 3. So ang magiging ID niya ay 3. So dapat +1 para maging link 4 siya. So sana ba? +1. Yan. Para pagka-click ka agad natin ay link 4 na agad. Yan. Same lang siya, pero pag 5 yung inano mo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dapat ang ID niya ay 10. Okay. So, ano pa ba? Services. Ayan, gumagamit natin. Basta ang pinaka-idea ng services. Pag nagawa ka ng service, pwede mong ma-access itong mga function na to dun sa pinag-importan mo ng service. Ayan. So, parang dito, import natin yung service. Ayan, in-inject natin siya sa constructor. Tapos ayan, parang in-initialize natin tong people na to dito. So this that people service. Ayan, para wait, asan ko ba nagamit to? This that peoples. That length is equals to 1. Parang pwede ko naman siyang hindi na ako dito tapos itong this that people, pwede ko siyang gamitin ganito. Ayan. So parang wala nang ganito. And this that people, track by. Okay. So kasi dahil tinatrack pa siya nito. So person, tingnan natin to. Kasi dito sa HTML natin ay let that person up. Okay. Pwede bang this that people serve is at get list. Try natin. Or people that service. Okay, so kailangan natin siyang i-define niya. Okay, ayos lang. Ayan.
So, yon. Ano ba sunod? Sa tingin ko yun kasi saan pa ba tayo nag-add ng service? Sa navbar, wala. Person details. So, ano bang ginagawa nito? Nagawa lang siya ng link. Ayan. Person ID. Router link. Okay, nag-input lang siya. So, in-import niya lang ay, okay, ito. And then, sa test route, nagawa tayo ng people service dahil para makuha yung person. Yung person list, hindi. Kasi yung pinakauna dito ay nagawa pa tayo ng instance ng class na component dito sa content. Itong class content component kasi nandun yung pinaka natin, yung get person natin. Doon natin kinukuha yung list ng person. Pero ngayon ay nilagay na natin yung list ng person dito sa services. Tapos ayan, tapos nagawa na rin tayo ng function na makukuha natin yung list of people. So, yun. Para sa services, medyo napahaba pero ayos lang.